Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Ako po inyong lingkod si Brother Daniel Rason. At sa pagkakataong ito ay nais namin kayong anyayahan sa isang bahagi po ng paglilingkod natin sa ating mga kababayan at sa inyong lahat na taga-subaybay ng UN Television. Nagmumula sa umaga hanggang sa lahat ng mga programa po dito sa ating himpilan ay ibig namin na kayo ay bahagi na naman ng isang sandali na kung saan ay pagtutuunan naman natin ng pansin ang pagbasa ng banal na kasulatan. Kung paanong madalas ho na pagkakataon na inuugali natin na magbasa ng kung ano-anong mga libro, ng kung ano-anong mga magazines at ng kung ano-anong mga nakikita natin, pwedeng makuhanan natin ng mga mahalagang mga bagay at impormasyon. Sa pagkakataong ganito ay ibig naman namin na anyayahan kayong pagtuunan natin ng pansin ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Tuwing alas 8 po ng gabi, naanyayahan namin kayong ugaliin natin na magbasa ng Biblia. Ano man ang inyong paniniwala, ano man ho ang relihiyon na inyong kinaaniban, magandang mapagtuunan natin ng pansin yung pagsusuri, pagsisiyasat, at ito ho sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Ihahatid namin sa inyo to at gusto namin na maging kabahagi kayo. Tawagin natin ang ating buong pamilya, tawagin natin yung ating mga kasambahay para maupo sandali at humarap sa ating mga television sets at sundan kami sa ating pong pagbabasa. At kagaya ng amin pong ipinag-aanyaya sa inyo, ang buong bagong tipan po ang uunahin nating basahin. Alam ba nyo na ang buong bagong tipan, kung pagtutuunan natin ng pansin, sa isang chapter lamang ho sa isang araw na babasahin natin, matatapos natin ito sa loob ng 260 araw ng ating pagbabasa na kapi-kapiraso lang ho ang gagawin nating pagbabasa, konting panahon lang. Siguro wala pa ho itong di pa aabutin to ng 15 minuto para basahin natin ang isang chapter. At habang binabasa po namin ito, dun sa mga walang Biblia sa inyo, pwede po ninyong makita sa inyong mga television screens yung mga talata po na ating babasahin. At ang uunahin nga natin ay ang bagong tipan. Uunahin nating basahin ay ang aklat ni Mateo. Na ito pong aklat ni Mateo, nahahati po ito sa 4 na bahagi at naririyan din po nakapaloob yung kasaysayan ng pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo doon sa kanyang pagkapanganak. At yung unang bahagi naman ito ay naglalaman po nung pagpapakita ng iba't ibang sali ng lahi. Nandiyan po yung kasaysayan din ng pagkabautismo ng ating Panginoong Jesus. Kaya inaanyayahan namin kayo to take time out, ano man ho ang inyong ginagawa, pagdating ng alas 8, kapraso lang po ito para naman mapagtuunan natin ng pansin yung mga katwiran at salita ng Diyos. Sa gabing ito, umpisahan po natin at sa buong linggong ito ay pagtutuunan natin ng pansin ang aklat ni Mateo. Uunahin po nating basahin ang chapter 1 ng aklat ni Mateo. Narito po ang unang bahagi nito. Ang aklat ng lahi ni Hesukristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac, at naging anak ni Isaac si Jacob, at naging anak ni Jacob si Juda, at ang kaniyang mga kapatid. At naging anak ni Juda kay Tamar si Fares at si Zara, at naging anak ni Fares si Esrom, at naging anak ni Esrom si Aram. At naging anak ni Aram si Aminadab, at naging anak ni Aminadab si Naason, at naging anak ni Naason si Salmon, at naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed, at naging anak ni Obed si Jesse, at naging anak ni Jesse ang haring si David, at naging anak ni David si Salomon, doon sa naging asawa ni Urias. At naging anak ni Salomon si Reboam, at naging anak ni Reboam si Abias,
at naging anak ni Abias si Asa. At naging anak ni Asa si Josaphat, at naging anak ni Josaphat si Horam, at naging anak ni Horam si Ozias, at naging anak ni Ozias si Joatam, at naging anak ni Joatam si Akas, at naging anak ni Akas si Ezekias, at naging anak ni Ezekias si Manases, at naging anak ni Manases si Amon, at naging anak ni Amon si Hosias, at naging anak ni Hosias si Jeconias, at ang kanyang mga kapatid, ng panahon ng pagkadalang bihag sa Babilonia. At pagkatapos ng pagkadalang bihag sa Babilonia, ay naging anak ni Jeconias si Salatiel, at naging anak ni Salatiel si Zorobabel. At naging anak ni Zorobabel si Abiud, at naging anak ni Abiud si Eliakim, at naging anak ni Eliakim si Azor. At naging anak ni Azor si Sadok, at naging anak ni Sadok si Akim, at naging anak ni Akim si Eliud. At naging anak ni Eliud si Eleazar, at naging anak ni Eleazar si Matan, at naging anak ni Matan si Jacob. At naging anak ni Jacob si Jose, asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus, na siyang tinatawag na Kristo. Sa makatwid ang lahat ng mga salit-saling lahi, buhat kay Abraham hanggang kay David, ay 14 na salit-saling lahi. At buhat kay David hanggang sa pagdalang bihag sa Babilonia, ay 14 na salit-saling lahi. At buhat sa pagkadalang bihag sa Babilonia hanggang kay Kristo, ay 14 na salit-saling lahi. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito: nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa'y lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito, upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog, at ginawa niya ang ayon sa ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon, at tinanggap ang kanyang asawa. At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki. At tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Sa unang bahagi po nitong aklat ni Mateo na pinagtuunan natin ng pansin ngayon, binasa natin ng buong Kapitulo 1. Nakita ninyo, hindi tayo gumugol ng masyadong mahabang panahon. Nakita na natin yung ilang salit-saling lahi at hanggang sa pagkapanganak ng ating Panginoong Jesus. Ito po'y pasimula lamang at inaanyayahan namin kayo tuwing 8 ng gabi na umupo saglit kasama ng ating mga kasambahay para pagtuunang pansin ang mga salita ng Diyos. At kung sa atin pong mga binabasa ay meron kayong mga bagay na hindi nauunawaan, hindi naiintindihan, maging malaya po tayo. Tumawag tayo sa linya ng ating mga telepono. Nandyan po si Brother Eli Soriano para naman mapagtanungan natin doon sa mga bahagi ng binasa natin na hindi natin lubos na naunawaan sa programang Itanong Mo kay Soriano. At lagi niyong ugaliin mga kababayan, mga kapatid, mga kasambahay na magbigay ng panahon para sa pagbabasa
ng banal na kasulatan. Kahit kapirasong oras lamang po, bago tayo magpahinga, bago tayo matulog, pagkatapos ng ating halos maghapong mga paggawa. Sapagkat lagi nating tatandaan, mapalad ang bumabasa